Hello everyone, what's up with Doc Nana? I am here now, your dentist. Kaya medyo serious ako guys. Hindi ako pwedeng for this time, okay? I am here a patient. Now, we have a very special patient na willing talaga i-expose yung sarili niya. As my 2010 when I last seen her. So, she came here, magkakaroon kami ng total rehab, okay? Siya si Mrs. Grospe, okay? She is age, for you, how old are you now? I'm 70 years old. 70 years old. And you are diabetic type 2. Yeah. Yes. So, ngayon, meron tayong mga cases na gagawin sa kanya ng clearance from her doctor. Hiningi natin. So, meron tayong minomonitor na blood pressure niya. So, today, because last week we did cleaning on her because nakita ko na may mga situations na talagang as a diabetic patient, nagkakaroon na tayo ng inflammation of the gums, nagkakaroon tayo ng tartar and plaque accumulation, at nagkakaroon na tayo ng gingival pockets. Now, for some of you who cannot understand my words, ganito na lang isipin nyo, ha? Yung gums, lumulobo, namumula, nagkakaroon siya ng abscess. Okay, for some of you who cannot understand what abscess is, nagkakaroon siya ng na. Okay, which is ang pangit pakinggan, guys, no? So ngayon, painumin natin si Miss Grospe ng kanyang supposedly hemostan, okay? Anti-hemorrhage yun. Okay, inumin na natin. And then we're gonna take her blood pressure kasi her blood pressure is 135/58. Para sa akin kasi, mababa yung diastolic niya. Systolic niya medyo para sa akin mataas. But her age, pwede na yun. But still, for precautionary measures, we need to be more extra careful. Okay? Precisely kasi diabetic din siya. I cleaned her teeth a week ago, last Friday. Okay, ngayon, so meron na tayo ilang minutes. So, pupunta na ho tayo sa pinaka-dental chair. Okay? Okay. Speaking, di ba, blood pressure? So, meron sa bahay. Guys, meron tayong cover dito. Ito, meron tayong shield dyan. Kami sa mga extractions. So, case niya, ito na. Wow, ang galing. Hindi ako nasaktan actually. May sakit, syempre, natural. Pero parang inano lang. Para lang binunot lang ng wala lang. Ito yung mga ngipin nyo, oh. Ayan. Wow. Tatlo. Ayan, walang bale, wala lahat. Tignan nyo kung gaano ka itsura niya, oh, di ba? Galing-galing. Wala na, yun lang. Ang galing-galing ni Doktora. Thank you, Doktora. At in-accept mo pa rin ako. Siyempre, Siguro sa inyo- before Christmas, makakangiti na ako at makakakain na ako. Basta wag kayong liliko ng ibang dental. Sorry talaga. Pero at least andito ako. So, Miss Grospe, marami akong bilin sa inyo. Itong mga gamot na bibit-bitin ninyo. At magkikita tayo Thursday next week. 5 p.m. Yes, tatagalin namin yung suture and i-cosmetic ko yung ibang ngipin para medyo makabelos ng gastos ni Mrs. Grospe sa jacket crown. Kasi pag diabetic ang isang pasyente, hindi na mismo, minsan hindi na practical ang maglagay ka ng mga jacket crown dahil nagdadagdag ng timbang yun, pwedeng hatakin ng ngipin pababa. Okay na kailangan palagyan ng cement yun, minsan may metal or whatnot, no? So kahit na plastic ilalagay or whatever, I don't think it's practical. I've been in this business for more than many years, since 1980, 88, since Wow. 1988. So, ang gagawin po natin kay Mrs. Grospe is cosmetic lamination build-up. So, instead na jacket crown doon sa isang ngipin dito, i-cosmetic natin yon. Tapos yung putol ng ngipin niya doon sa ibang likod na area, imbis na bunutin natin, i-chop up natin yun, hindi natin siya lalagyan ng tornilyo. Kung hindi, isasara na lang natin yon para hindi siya mabungal masyado, dadaganan na lang ng removable denture yon. Tapos yung mga ngipin niya dito, nalinis ko na yung dulo. Ngayon, nakasuture yung lower niya at saka yung upper niya dito. So, by Thursday, we will see each other and I will show you how it is fully healed in a way. And then we will wait first week of December na maikunan natin siya ng impression taking for her new venture. And by December, Christmas, hopefully,
Meron na siyang magandang ngiti. Pero ipapromise dapat na every 4 months, we should have a check-up and cleaning of the gums because diabetic siya, ang tendency ng gums is to open flap. Okay? Lalo na kung mabalagyan ng food, o open flap talaga yan. At ngayon, firm na yung gums niya, umaakit na, pinkish na, so nag-start na yung improvement sa kanya at dapat magtuloy-tuloy yun na improvement at tumigas yung ibang ngipin. Actually, hindi na nagwawabo yung iba. Okay, tumigas yung front. So, yung itaas dito, yun ang kailangan nating yung nandito pala, maalagaan yan, no? Kasi gumagalaw na yung ibang ngipin niya, pero nakita ko after 1 week, no? Nagkakaroon na siya ng improvement, oo. Monday eh. Monday ba? Sorry, nung last Monday, ang laki na ng improvement niya. 4 days lang bale. Kasi magaganda po yung ating mga gamot. So, yung mga diabetic patients, wag po kayo mawala ng pag-asa. There Yes. is always a hope for that. Yeah. As long as you see your dentist early, Yeah. not kung kailan hopeless scenario, maubos ng lahat ng ngipin nyo. Diabetic patients usually leads to yung mga ngipin nila to pyorrhea, yung mga gums, yung gingival problems, okay? So, save your teeth. Ang nawala kay Mrs. Crosby ngayon, maliban doon sa ibang dati niyang missing teeth, is an additional loss of 3 teeth. Okay? Okay, so paalam na tayo. Meron pa ba kayo dadagdag for today? Again, doktora, thank you so much. Yun lang ang pwede ko masabi. At kung pwede pa, open pa, I recommend you, Nona, Doktora Nona Lim. Mahaba yung pangalan. Hindi kayo magsisisi. 101%. Masasayahan kayo. Thank you. And thank you for having yourself featured. This is public. Okay. Thank you. Thank you for watching. Okay. Bye.